Marahay na hapon sa inyo mga tugang. Diyos marahay na hapon, Padre. Alaw ini Biyernes, inaabot nga itong Biyernes Santo o sa Ingles, Good Friday. Ano tayo naabot ining good kung saan ginigirong luntaan pagkagada? Is there something good sa kagadanan ng kaguranan? Mga tugang, si Kristo, inaabot niya itong mediator, tagapag-ultanan niya itong mga tao sa satuyang Ama sa langit. Mayo kitang koneksyon sa satuyang Ama kung mayo si Yesu Kristo. Sa daan natipan, si Moises, iyo ang tagapag-ultanan kan piniling banwaan ng Israel Yahweh. Sa paagi ni Moises, ipinapaabot kan Israel ang sa indang gusto na ipahayag kay Yahweh. Asin si Yahweh, binapahayag man kan sayang mensahe sa paagi ni Moises. Si Kristo, kaniyuan na buhay, hindi sa kinaban, susong sa plano kan Diyos, siya ang magiging tagapag-ultanan niya itong mga tao. Taganing magkainwa kita ng direktang koneksyon, relasyon sa satuyang Ama sa langit. Alagad, tanganing mahimo ang relasyon na ini, tanganing ang langit na isinara. Ninhalawig na panahon pagkatapos na si Adan at si Eva magkasala bulikan na ipagkuyo. Ang kinakpan naging matiklong para sa satuyang. Ang tao na buhay inhalawig na panahon sa kasalan. Ang langit sarado sa satuyang. Mayo din makakalaog duman sagkod sa daing buksan ang kalangitan para sa satuyang kaligtasan. Mayong ibang remedyo, tanganing makauntanyato ang kaligtasan, mabuksan ang langit para sa satuyang. Mayong ibang remedyo, tanganing maisulit ang dating magayon na relasyon niyato sa Ama, kundi dahil sa pagdusay ni Kristo kan sa iyang buhay, pagpabulos kan sa iyang dugo, paggaganan sa krus. Kaya kung ano tayo buhaning pagsakit, pagkaganan, asin pagkabuhay liwat si Kristo sa mga gadan, iyo iyan ang remedyo sa satuyang naraot na natura, naraot na relasyon niya ito sa mahal na Diyos. Salamat sa Diyos, kayawal si Kristo, ipinadara sa tuyang na namamigdi sa kinaban, naging kaibahan niya, nurog na kan mga taong nabuhay, kan panahon ni Yesu Kristo. Si Kristo nagtugdo kan katotoohan. Si Kristo nagtara, manunungod sa iyang relasyon sa Ama, na siya iyo ang Diyos, asin siya man tao. Ang duwang natura ni Kristo, ipinahiling niya hindi sa kinaban. Alagad, degabos nagtubod sa iya. Degabos nag-ako sa iya. Kaya imbes na ang tao magkuyong kay Jesus, ano ang ginimo niya ito? Sa tuyan, ipinako si Kristo duman sa krus. Mga tugang, sa ilaw na ini kita nagrurugtong kan mapait na nangyari kay Yesu Kristo. Sa Diyos, alagad pinag-ulog-ulog ng tao. Sa Diyos, alagad siya sinampani. Sa Diyos, alagad siya linutaban. Sa Diyos, alagad siya kinurunahan ng tunog. Sa Diyos, alagad hinampak. Sa Diyos, alagad hinarod. Sa Diyos, alagad ipinako sa krus. Sa Diyos, alagad pinag-ulog-ulog ang sa iyang kabanalan. Inian kasimbagan kan tao sa pagkamarahayon kan Diyos
sa satuya. Araw-araw pag kita nagkakasala, pag di kita nagpupuyog sa kabutan kan Diyos, sa tuyang pinag-uulog-ulog ang kabanalan, ang karahayan kan Diyos sa satuyang buhay. Pag di nato ginagalangan ang satuyang kapwa, di nato itinataw ang maninigo sa satuyang kapwa, ulog na ang paggalang, pagrespeto, nangyayari man ang pag-ulog-ulog sa kagurangan. Kaya kung nilingon niya ito, ang pagbago kay Kristo, nangyayari araw-araw. Kung kita nagkakasala, kita minakontribuer sa kulong kan mga pako na nagtalong sa mga kamot asin mga bitis ni Yesu Kristo. Alagad ano kasi Kristo, minsan araw niya kung ano kakulong, kasakit, asin kapait, kan sa iyang pagkagalang sa krus, di nagdulang, inatubang ang kagadanan, inatubang ang sa iyang mga persecutors, inatubang ang sa iyang mga bashers, inatubang ang labos na habo sa iya, ang rason, pagkamuot sa satuya. Ang pagkamuot ng lalaki Jesus duman sa krus. Asin ang pagkamuot, iyo ang nagpadanay kay Kristo duman sa krus. Kanamati niya ang kulong kan mga pako, dahil siya nagsabing, gabutan yun doon na ini, mababa na ako. Kundi tinios ang kulong sa kod na siya mautsan duman sa krus, sa kod na matapos niya, ma-accomplish niya ang plano kan Ama para sa iya, asin para sa satuyang kaligtasan. Analo na ini mga tugang, nagpapagilugdog sa satuya, na ang kasakitan, parte kan buhay ni lambang Kristiyano. Dahil man kita ipako sa krus. Alagad ang kasakitan sa anuman na forma na inaagihan ta, daro mga pako man na ipinapako kita sa mga krus kan sa tuyang kasakitan. Ginugduman ta na di makita nagsusulo-sulo. Asin pa kung kita ang eno na nakamati ng kasakitan hindi sa kinapan. Si Kristo, minsan sa Diyos, alagad nakamati kan pait, kan sakit, kan buhay niya itong mga tao. Inulit sa tao man. Pinapagilugdong kita kan Biyernes Santo na araw-araw igwang itang pag-aagihan na mga sufferings sa buhay. Mayo man isa ro sa satuya ang immune sa kasakitan o papalain sa mga kasakitan. Each one of us has its own taste of suffering. Ako niya to ang lambang kasakitan na itinatao sa tuya kan buhay, urong dagan sa tuyang mga kasalan. Sa lubang pagkakasalan niya to, pinigyan may balos sa satuyang kasakitan. Inulit ang kasalan, darakayan pagtipos, ang kasalan, darakayan kasakitan, problema. Kami na lang kan Diyos ang ginawan, dahil man siya nagdalang ng kasakitan. Alagad ang konsekwensya kan kasalan niya itong mga tao, iyo na ining kasakitan, pati ang kagadanan. Kaya nga ni maski si Kristo, nag-agi sa kagadanan, nakita sa ng mga tao dapat ang makamati. Alagad inulit na siya Diyos sa sintawo, hinubos niya man ang mga kasakitan niya ito, ang mga problema niya ito. Kasarod niya ito si Kristo sa lambang kasakitan at sa tuyang pagkabuhay. Kaya sa lubos na sakit na inaagihan ta, as inaagihan pa niya ito sa napit pang mga panahon, ako niya ito ini. Asin, pakabirong-dumon na yan, pakisumaro niya ito sa pagsakit ni Kristo
sa kasakitan na inagihan niya dahil sa satuyang mga kasalan. Ngunyan na Biyernes Santo, si Kristo ipinako na gaganduman sa krus. Sabi katong sarong spiritual writer, ngapit na panahon, ani ba sa tuyang literalmente ipapako sa krus. Pero kadaglan sa tuyang, dahil man ipapako literal sa krus. Alagad, sa mga tao na nakapalibot sa satuyang, may mga tao na mapako sa satuyang because of their judgments, ill judgments, bad judgments. May mga tao na babash sa satuyang. May mga tao na habo sa satuyang. May mga tao na dadarahon kita sa lugar na habo niya itong dumanan, sa lugar ng kasakitan. Alagad sabi kayo ng spiritual writer, kita bilang Kristiyano, di ba di ika ang pakaraon, basta bago ika ang mag-eno na magpakaraon sa imong kapwa. Di ba di ika ang i-chismis, alagad ika bilang Kristiyano, bago ika ang eno na mag-chismis sa imong kapwa. Igwang makulong sa satuyan, sasampalingon ka, susuntukon ka. Alagad ika na Kristiyano, bago ika ang eno na mag-ibo kaya. Iyo yan ang Kristiyano pagkabuhay na sinasabi ko kasugma. Si Kristo, biktima ng inostisya. Si Kristo, biktima ng disinformation. Si Kristo, biktima ng bashing. Alagad ba po siya ang naghibo kayan? So mga tao na naiuyon, so mga tao na habo sa saiya. Sa social media, sa Facebook, as in sa iba pang social platforms, nangyayari ang manlain-lain na klase ng bashing. Digdi sa social media, nangyayari ang expression kan hatred sa kapwa. Kung sa panahon ni Kristo igwa ng Facebook, sigurado ako sa stories, yaon man dyan ang mga bashing, DM, direct message mangyayari ang bashing, direkta man o indirectly, si Kristo ko na kung igwa man yung Facebook account, nakabasa man yung mga bashing, pangaraon, hate messages. Ngunyan sa panahon ta, sa modernong panahon, ang pagpako sa kapwa nangyayari sa social media. As in, pinupusuan, tiglalay, kan mga suportadores, kan kampon ni Satanas. Sa labang hate message na binubutasan kan sa tuyang isip, kan puso, as in pinipindot kan sa tuyang mga muro, sa cellphone, sa pangagitan social media, nagtatrayumpo ang kaligluman ni Satanas.
Kung padagos na mangyayari ini, nagdadanay ang kapangyarihan ni Satanas sa kulmo niya. Kaya nga ni mauntok ang gabos na kademonyohan na ini, ang gabos na mga hate sa social media, disconnect, putulon ang relasyon, magsakripisyo ang relasyon, tanganing magdanay ang Diyos bago si Satanas. Magdanay ang Diyos bago si Satanas. Ngunyan sa agaw kay ng Biyernes Santo, paguro-purupan niya to. Ano ang ginibo niya to? Sa kapwa niya to, naginiuman niya to sa Diyos. Ano man na ginigibo niya to sa kapwa, ginigibo niya to sa Diyos. Ano naman ang marahay na ginigibo niya to sa kapwa, ginigibo niya to sa Diyos. Ang mararap na ginigibo niya to sa kapwa, ginigibo niya to sa mahal na Diyos. Iyo yan ang satuyang padagos na tandaan. Ang pagpago niya to sa kapwa, pagpago niya to sa kagunang na si Jesus Cristo. Magdanay kita kay Baling Cristo sa dalan ng karahayan, sa dalan ng katanosan. Bako sa dalan ng kaputikan, pangraot, asin, pagpako sa satuyang kapwa, sa maraot na impluensya, sa maraot na damo, asin sa maraot na pagkabuhan. Good Friday. Iyo ini ang pinakamagayon na ginibo ni Kristo sa satuya, ang pagtubos sa satuya. Ang law na ini, maging good sa satuya, maghibo kita ng goodness sa aldaw na ini, sagkod sa pagbiglong, sagkod sa pagbukang liwayway, para sa masunod na aldaw na Sabado, maghibo kita ng marahan. To make this day really a good Friday. Salamat sa Diyos na nagdusay siya kan sa iyang buhay sa satuya. Ang langit bukas na giranay para sa satuya ng mga manakasala. Dawa kita, nagpako kay Jesus, duman sa krus, pinatawad kita, pinuksan ang langit, tanganin kita, maisulit ang relasyon niya to sa satuyang Ama sa langit, ang Ama niya ko, asin ang Ama man, kan satuyang nagulangnan na si Jesus Cristo. Magdanay kita sa grasya, asin sa bendisyon, kan mahal na Diyos sa mga natatagang aldaw pa, kaining Semana Santa. Amen. Matindog po